Isang magandang hapon muli sa bawat isa. Araw naman ng Huwebes, tayo ay magkasama-sama ng mga ilang minuto sa pag-aaral ng salita ng Diyos at pananalangin. Nais muna nating mag-shoutout sa mga ibang kapatiran habang naghihintay tayo. Yung mga nasa Amerika, kumusta po kayo lahat yan? At yung mga kapatiran sa Europe, meron din sa Africa at Australia, sa Asia, particularly sa Middle East, sila Pastor Perna na nandyan. Singapore, mga anak ni Pastora Divine. Meron din sa Japan, kapatid ni Sister Jane. Hong Kong, sa Pilipinas. Una, kumusta sa lahat ng mga taga Christ Amgapan, yung mga taga BPC, at sa Mother Church. And of course, yung patuloy natin pinag-pray na ma-establish yung Christ Am California sa Guam at yung sa Bangbang na maging outreach na talaga sila. At karagdagan yung Saudi Arabia. Shout out din at kumusta rin sa ating butihing Pastor Tom at ang kanyang pamilya, kay Pastor Ray and family, Pastora Shirley at Brother Manny, Pastora Carla at Pastora Sarah Lynn. Yung mga taga-leaders ng Gen X, Siam at lahat ng mga leaders and co-workers, isang magandang hapon sa bawat isa. So sa hapon pong ito, tayo ay mag-aaral muna ng salita ng Diyos bago tayo manalangin. God's request for our heart. So yung kahilingan ng Diyos para sa ating puso. Ang sabi po ng Proverbs 23:26, My son, give me thine heart, and let thine eyes observe my ways. Ang sabi sa Tagalog, anak ko, ibigay mo sa akin ang iyong puso, at malugod ang iyong mga mata sa aking mga daan. Manalangin muna tayo. Panginoon, minsan pa, salamat sa pagkakataong ito na kami ay makapag-aral ng iyong salita, upang kaming lahat ay matuto, mapaalalahanan sa mga bagay patungkol sa mga malalim na katotohanan patungkol sa iyong salita. At dalayan ko naway magkaroon kami ng bukas na puso upang matuto, mapagpala, may mga masilip kami mga katotohanan na siyang magpapatibay sa amin o magpapaalala sa amin patungkol sa aming pananampalataya sa inyo. Salamat sa iyong pagtuturo sa hapong ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang Proverbs 23 ay kadalasang tinatawag the heart chapter sapagkat dito ay tinatalakay patungkol sa human heart. Sa totoo lang, ang puso with regards to scripture, ito yung nagpapahiwatig ng this is the seat of the affection, yung luklukan ng ating pagmamahal o pag-ibig sa Diyos, sa puso po nagmumulayan. And also, the wisdom and understanding. At dito po sa puso natin, nagmumula yung karunungan at kaalaman, pagkaunawa. And of course, ang puso, it is the center of every man's being. And by nature, human heart is evil. By nature, na ang puso ay makasalanan. By nature, pero yan ay tuturuan tayo ng Panginoon kung paano maging matapat o matuwid yan. And it is deceitful and wicked. Ito raw ay mapanling lang o minsan ay nagiging masama. So, ito po ay sinabi ng ating key verse. Ito ay sinabi ni Solomon at siya nagsasalita in the name of wisdom. And wisdom is another name for the Lord Jesus Christ. Karunungan ay yun ang Diyos. Kaya nga, ang sabi niya dito, my son or my daughter, give me your heart. Ibigay mo sa akin ang iyong puso. So, meron pong tatlong katotohanan na inihiling dito sa ating pag-aaral. Initially, hinihiling niya na mayroong talagang relationship
na dapat ma-establish sa ating Panginoon. Kaya nga sinabi niya, my son. So, ibig sabihin, meron tayong relasyon sa Diyos na ating pinaniniwalaan. Bilang ating manlilikha, ito'y pinapaabot sa mga babae at lalaki na sinasabi niya, siya yung ating Ama at sa lahat ng mga tao. For in Him we live and move and have our being. Sapagkat sa Kanya tayo nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. So, pero meron pa siyang mas malalim na kahulugan na ipinapakita that we are the children of God. Ito yung pinapatunayan niya sa Galatians 3:26. For you are the children of God by faith in Christ Jesus. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya. So, ang pagiging anak ng Diyos, ito'y tinatanggap sa pamamagitan ng pananampalataya. At hindi lang yon ang ipinapaabot, meron siyang request ang Panginoon sa atin. My son, sabi niya, give me. So, merong request na napapaloob dito. Kaya, God is asking our heart, which means yung sarili natin, yung kabuuan natin. Ito yung hinihiling ng ating Panginoon, hindi lang ang puso natin. The fact, God seeks us out. So talagang hinahanap tayo ng Panginoon at hinihiling niya yung ating puso, yung ating pag-ibig, sapagkat pinapatunayan niya yung ating pag-ibig para sa Kanya. At ano pa yung isa pang tinatawag na requirements? My son, give me. Ano yung requirements? Your heart. So, yung puso ang hinihiling ng Panginoon. Bakit kailangan ng Panginoon ng ating puso? Sapagkat, ito po yung pinaka 4 reasons kung bakit hinahanap ng Diyos, inihingi ng Diyos ang ating puso. 4 lamang po ito at mabilis lamang po ito. God wants our hearts in order to exchange them. So, kailangan ng Diyos ang puso natin upang ito'y Kanyang papalitan. Ito'y sinasabi niya sa Ezekiel 36:26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. So, ito po ang pinaka-message ng gospel. Nais ng Diyos yung ating bagong puso. Bakit kailangan tayong nais ng Diyos na palitan ng ating puso? Sapagkat sa totoo lang, our heart is unclean. Ang sabi nga, deceitful, evil, wicked. So, yan ang puso. Lalong-lalo na kapag ang tao hindi pa niya kilala ang Panginoon, marami siyang mga bagay na masukal ang puso, madumi ang puso, kailangan linisin. At hindi lang yon, a stony heart, ang sabi nga ng Ezekiel 36:26. In exchange, God offers us a new heart that is clean, pure, tender, and warm. Malinis, totoo, malambot, magiliw, warm, mainit o pasisiglay ng Diyos ang ating puso. Ito ang nais ng Diyos, ibigay mo ang iyong puso para sa Kanya. Kung ating papansinin, God does not offer to patch up the old heart. Ayaw ng Diyos na parang tagpian lamang yung luma nating puso. Bagkus sabi ng Diyos, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. Gusto ng Diyos, bagong puso, bagong buhay, bagong pamumuhay. Sapagkat ito ang sabi niya 2 Corinthians 5:17, therefore if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. All things or your old life, old heart are passed away. And behold, all things are become new. Ito na yung dinideklara ng Panginoon. Kung ikay na kay Kristo, ikay bago ng nilalang, yung dati mong buhay, dati mong puso, dating ikaw, ay lumipas na. So, ito ang dinideklara spiritually. So,
If you have not decided yet, will you give Him your heart and let Him give you a new one? So, hindi po literal na dudukutin ang iyong puso at papalitan ng bago, kundi spiritual revival, mabago ang puso natin. Kung hindi mo pa nagagawa ito, nais mo bang gawin sa araw na ito upang mangyari yung bagong puso, bagong nilalang, bagong buhay na mararanasan mo. So, God wants our heart upang sa ganun ay lalo nating makilala ang Panginoon. Number 2, God wants our heart in order to empower them. Kailangan ng Diyos ang ating puso upang Kanyang bigyan ng kapangyarihan, bigyan ng lakas, bigyan ng katatagan. And I will put, Ezekiel 36:27, and I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgment and do them. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ng aking mga kahatulan at isasagawa. So, God will give us the power. God will empower us upang sa ganun ay lakaran natin yung mga statutes of the Lord. Bibigyan tayo ng kapangyarihan, katatagan upang malakaran natin ang kalooban ng Diyos sa bawat buhay natin. And God promised that He will give us a new peace of heart within us, and give us the power to drive the heart. Bibigyan tayo ng kapangyarihan ng Diyos upang manihobran natin ang puso natin na hindi magpapadala basta-basta sa simbuyan ng ating damdamin. So, yung puso na nagmumula sa Diyos ang siyang magdidikta sa mga bagay na ating gagawin. Sapagkat ang sabi dito, we cannot be moved to follow His decrees on our own. Hindi naman natin kaya talaga sundin ang kautusan, ang naisin ng Diyos sa buhay ng isang tao sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsikap. Kailangan niya yung pag-ibig ng Diyos, kapangyarihan ng Diyos, biyaya ng Diyos upang magawa ang lahat ng mga bagay nito. Yung pag-ibig at kapayapaan, yan ang pinakamahalaga na masundan natin, hindi sa pamamagitan ng sarili nating pagsisikap. Sapagkat kapag sariling pagsikap, puro simula lang yan. Hindi magpapatuloy. Pero kapag binago ng Diyos ang puso natin, magpapatuloy kang iibig, patatatagin ka ng Panginoon sa mga desisyon mo, bibigyan ka ng tamang desisyon ng Panginoon, tatayuan mo yon, paninindigan mo yon. God will empower us. So ito po yung this is what the Christian life is all about. We cannot live by our own. Hindi tayo pwedeng mabuhay sa magitan ng ating sariling kakayahan, sariling pagsikap. Kailangan natin ng Diyos upang mapagtagumpayan natin ang hamon ng mundong kinagagalawan natin. So, sabi dito, God will come and dwell within us, and we can walk in His ways to please Him. So, kapag nasa atin, kapag binigyan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon, magiging madali na sa atin na lakaran natin ang ways of the Lord, statutes of the Lord, yung instruction of the Lord, magagawa natin lahat yan sapagkat bibigyan tayo ng kalakasan. Kaya, ang unang-unang gustong mahingi, makuha ng Diyos sa atin yung puso natin upang mabigyan tayo ng kapangyarihan upang magtagumpay. Amen. Number 3, mabilis lamang po ito. God wants our hearts in order to establish them. Kailangan ng Diyos ang puso natin upang Kanyang patatagin, upang ikaw ay itaguyod. And you will live in the land that I gave to your fathers, and you shall be my people, and I will be your God. Ako'y magsisitahan sa lupain na ibinigay ko sa inyong mga magulang. So, ang pinaka-reference dito, yung God wants our hearts in order to establish them, para itatag. Primarily, ito yung pinapatungkol sa restoration ng Israel. Sapagkat alam natin, nagkaroon ng scatteration sa bansang Israel. Ang pinaka latest na alam nating scatteration nung
nung time ng Second World War ba yun o First World War, na kung saan si Hitler, Second World War ata yun, no? Nung si Hitler pinagpapatay ang mga Hudyo, nagkaroon ng scatteration. May mga napunta sa Asia, sa Europe, kung saan mundo nagkaroon ng scatteration. Pero dito, ang pinapangako ng Panginoon na itatatag ko kayo, muli niyang maire-restore ibabalik ang mga Hudyo sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Sapagkat pangako ng Panginoon sa kanyang salita, in the end, they will go back to their own land to live there. Babalik sila sa kanilang sariling lupain at mamumuhay sila ng payapa doon. Parang matalinghaga yung mga mensaheng ito, pero ito ang gagawin ng Diyos. In the end, magkakaroon ng regathering of Israel o remnants of Israel, of the Jews, at mangyayari mga bagay nito sapagkat nais ng Diyos ang lahat ng mga Hudyo ay bumalik sa kanilang bansa bago dumating ang ating Panginoon. So, ang ating puso ay ito'y naglalakbay sa mundo at kung saan napupunta, kaya walang kapayapaan. Kapag ang tao ay wala sa Panginoon, kung ano-ano mga naiisip, kung ano-ano mga ginagawang desisyon, naglalakbay kung saan-saan, walang kapayapaan, lalong-lalo na kapag magulo ang mundong kinagagalawan mo, so lalong wala kang kapayapaan. Kaya ang sabi ng Panginoon, give me your heart and I will cause it to live in the land and I will establish it. So kapag tayo nasa presensya ng ating Panginoon, pinatatatag tayo, itinataguyod ang ating pananampalataya, at nakatitiyak tayo, magtatagumpay tayo sapagkat kasama natin ang Panginoon. So, meron nga dito, David knew the blessings of a steadfast heart. Alam ni David yung pagpapala ng isang matatag, ng isang matibay na puso. Kaya dineklara niya sa Psalms 57:7, my heart is fixed, O God. My heart is fixed. Ang aking puso ay matatag, O Diyos. Ang aking puso ay matatag. So, ito yung kanyang deklarasyon na, Lord, my heart is fixed. My heart is fixed. Ang aking puso ay matatag. Sa biyaya ng Panginoon, tatatag ang ating pananampalataya, tatatag ang ating buhay, tatatag ang ating relasyon sa Diyos, at hindi ito matitinag. Lalong-lalo na kapag ito'y isinuko mo ang buhay mo, ang puso mo para sa Panginoon, lalong tatatag yan. Sapagkat sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran, yung panahon ng krisis, mga kalamidad, mga takot, mga salot na nangyayari, paghihirap, kapag ikay naka-establish sa Panginoon, tatatag ka sa iyong pananampalataya at hindi ka matitinag sapagkat mayroong Diyos. At there is another reason why we need to have our hearts established. Napakaganda po nito. Ito yung tinuturo niya na kailangan ang ating puso ay ma-establish, maitatag, maipundasyon sa tama. Sapagkat, sabi ng Hebrews 13:9, be not carried about with diverse and strange doctrines. Huwag na kayong padala sa mga turong sari-sari at di kilala. So ito pala ang kahalagahan ng ang puso mo ay matatag, naka-establish, naka-empower, sapagkat maraming mga sari-saring pagtuturo na madadala ka, malilinlang ka, magku-question ka. So, ang sabi dito, ang karugtong ng Hebrews 39, ulitin ko sa English, be not carried about with diverse and strange doctrines, for it is a good thing, sapagkat mas mabuti, that the heart be established with grace. Sapagkat mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya. So, kailangan po natin tumatag ang ating pananampalataya, ang ating puso sa pamamagitan ng mayamang biyaya ng ating Panginoon. Kapag nakita mo ang biyaya ng Diyos na bagaman kayo nagkukulang, nagkakamali, pero
sapat ang biyaya ng Diyos upang iparamdam sa iyo, iparana sa iyo, ibalik ka sa tamang direksyon. Establish your heart, sabi ng Panginoon, with grace. Ito pong napakahalaga. Kaya ito yung dahilan na kailangan tayong magkaroon ng matatag na puso, sapagkat dahil dito tayo ay nakikipag-isa sa Diyos na hindi nagbabago, and that is our Lord Jesus Christ. Tandaan mo, hindi nagbabago ang Panginoon, bagaman tayo nagkakamali, nangihina, napapalayo, pero hindi nagbabago ang pag-ibig ng Panginoon. And that is grace. Yun ang biyaya ng Panginoon na ipinaparanas sa atin. So, kung hindi mo pa nagagawa, isuko ang buhay mo, ang tanong ko, ang hamon, will you give your heart to the Lord to establish it? Kayang bang ibigay ang puso mo sa Panginoon upang kanyang patatagin, itataguyod ka? So, ito po yung pangatlo at ang pinakapangapat, pinakahuli. God wants our hearts in order to enrich them. Nais na Diyos ang puso natin upang sa ganun, ito'y kanyang pagyamanin, ito'y kanyang pasasaganahin. So, kaya nga Ezekiel 36:28b, and you shall be my people, and I will be your God. At ako'y magiging aking bayan, at ako'y magiging inyong Diyos. Ito po ang pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. At ito'y kamangha-mangha, and this is too wonderful to be true. Ito'y kamangha-manghang talagang katotohanan, because kung ang Diyos ay nasa akin at siya at ako ay nasa Kanya, wala nang pinakamayaman na tao sa ibabaw ng mundo kundi ikaw. Pinakamayaman, pinakamasaya, pinagpala, sapagkat kung ikaw ay nasa Kanya, siya ay nasa iyo. So ano pang hahanapin natin? If God be for us, who can be against us? Wala nang pwedeng kumontra, lumaban sa atin, sapagkat kalaban na nila ang Diyos kapag nangyari ang mga bagay na yon. So, ito yung the great promise sa Ezekiel 36:29-30. At lilinisin ko kayo sa lahat ninyong karumihan. So, ito yung pangako ng Panginoon. Kaya kung lalapit ka sa Diyos na marumi ngayon, maraming kahinaan at pagkakamali, lilinisin kita sa lahat ng iyong karumihan. At aking patutubuin ng trigo, at aking pararamihin, at hindi na ako magpaparating ng kagutom sa inyo. Hindi ka na magugutom, kapatid, sapagkat Psalms 37:25 na hindi itutulot ng Diyos ng kanyang mga anak ay maglimos lamang para mabuhay. Hindi tayo darating sa ganon. Hindi tayo maghihirap, hindi tayo magugutom. At aking pararamihin ang bunga ng punong kahoy, ani sa bukid, upang huwag na kayong tumanggap pa ng kadustaan, ng kagutom sa mga bansa. So, kaya niya gagawin yung i-bless tayo, yung ating mga pananim, upang hindi tayo dumating sa taggutom. I-bless ang ating mga trabaho, i-bless ang lahat ng ating mga means of our living, upang hindi tayo magutom at hindi makutya ang Diyos ating pinaglilingkuran. Yan ba ang mga Kristiyano? Bakit nagugutom? Bakit mahirap? Naghihirap? So, hindi itutulot ng Diyos na mangyari sa atin ang mga bagay na yun. In short, sabi ng Philippians 4:19, but my God will supply all our needs according to His riches in glory. Hindi all our wants, hindi na kung anong magustuhan mo, ibibigay, kundi all our needs according to His riches. Kung talagang kailangan mo ng sasakyan, God will provide. Kung kailangan mo ng malaking bahay, kung ito talaga'y kailangan, God will provide all our needs. Kung alam ng Diyos na kailangan mo. So, kung hindi mo pa naisusuko ang buhay mo, kaya mo bang ibigay ang puso mo sa gabing ito upang pagyamanin ng Panginoon? Maaaring iniisip mo, ano ba iba kong maibibigay sa Panginoon? Wala naman akong maipagmamalaki. Ang inihiling lang ng Panginoon ay ang puso mo. Ibigay mo para sa Diyos. So in summary, if you can give your heart to the Lord today, ang sabi sa number 1, God will exchange it. Papalitan ng Diyos ang
ang pusong matigas, pusong bato, papalitan niya ito ng malambot na puso. And God, kung ibibigay mo puso mo Panginoon, sa Panginoon, He will empower it. Bibigyan kanyang kapangyarihan upang sa ganun ay mapagtagumpayan mo ang hamon ng mundo. If you will give your heart to the Lord, He will establish it. Kanyang itatatag at itataguyod. At pinakahuli, kung ibibigay mo ang iyong puso para sa Panginoon, isusuko mo ang buhay mo sa Panginoon, He will enrich it. Kanyang pagyayamanin at pasasaganahin. So sa oras na ito, kung meron mga bago dyan na hindi pa naisusuko ang kailang buhay, ang kailang puso, buhay at katauhan sa Diyos, it is now the right time upang gumawa ka ng tamang desisyon. So, kung ikay magdidesisyon, pwede kitang samahan sa maikling panalangin ng pagtanggap at ariin mo lamang ang panalangin na ito ay nagmumula sa iyong puso. Let us pray. Aming Diyos na dakila at makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa mensahe na aking narinig. Inaamin ko po na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kaya't sa oras na ito, nagpapakumbaba ako at binubuksan ang aking puso. Tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Naniniwala ako sa oras na ito, ikaw, Jesus, ay nasa aking puso na. At ako ngayon ay may buhay na walang hanggan. At ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Salamat po sa pag-ibig na inyong ipinaranas. Salamat, Panginoon, sa tinapos mong gawa sa krus ng Kalbaryo para sa aking kaligtasan. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Nais ko pong ipanalangin ang lahat ng mga tumanggap. Panginoon, kitang-kita po ninyo ang lahat ng mga taong tumanggap. Kung nagdesisyon sila at tanggapin ka, naway maging makatotohanan nito simula sa araw na ito hanggang sa mga susunod mga panahon. Magpakahayag kayo sa kanila sa malalim at makabibling pamamaraan. Kayong siya mag-ingat sa lahat na kailang mga ginagawa. Salamat at kailang isinuko ang kailang puso, ang kailang buhay para sa inyo at alam namin, sasamahan mo sila. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat po sa lahat ng mga tumanggap. At sa oras na ito, tayo po ay dadako sa panalangin. Let us go to the Lord in prayer. Panginoon, salamat sa mensaheng itinuro mo sa amin. At naway lalo pang maging makatotohanan nito at amin po lakaran ang pananagumpay. Ang puso po namin ay talagang sa inyo lamang ipagkakatiwala. Kami po ay dumadako sa panalangin upang amin pong unang itaas sa siyang pasalamat kay Sister Marisa na kung saan yung kanyang mumunting karamdaman sa kanyang tenga. Salamat sapagkat alam namin ito'y gumaling na, sapagkat ito'y naipanalangin na po namin sa inyo at dinideklara na po namin ang mapayapang pamumuhay sa aming kapatid. Ganon din po kay Tatang Reste Balagtas. Salamat sapagkat kasama siya palagi sa aming panalangin upang ang kanyang kalagayan ay tunay na magkaroon po ng kagalingan. Salamat sa mahaba pang buhay niyo po idudugtong sa kanya. Naniniwala kami at nananampalataya, ipararanas po niyo, Diyos, ang iyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay at kagalingan sa kanyang karamdaman, Panginoon. Ganon din po, Diyos, kay Sister D.V. Lakap. Salamat sapagkat negative po yung kanyang biopsy at hindi naman siya cancerous. Subalit meron po siyang desisyon na kanyang gagawin. Kayo ang siyang magbigay sa kanya ng lakas ng loob at agreement nilang mag-asawa upang sa gayon, Diyos, ay makagawa pa sila ng hakbangin upang lubusan at tuloy na rin pong kompletong gumaling ang kanyang struggle bawat buwan, Panginoon. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at ito'y kasagutan ng mga panalangin po namin na naging negative ang resulta ng kanyang biopsy. We thank you, Lord, sa kabutihan mo sa pamilyang Lakap, Panginoon. Ganon din po, Diyos, ay papasalamat kami sa buhay ni Sister Lydia Lalo at kay Lyndon na kung saan ay yung pamumuhay na normal ang inyo pong ginagawa para sa kanila. Continue to bless them, encourage them, O God, at lalo pa nilang makita ang iyong mayamang biyaya sapagkat hawak mo ang kailang buhay
Wala silang dapat ipangamba. Ano man ang mangyari, ay sa inyo pa rin sila mapupunta, Panginoon. Salamat sa iyong kabutihan. Ganon din po, O Diyos, si Sister Marilyn Mangalus na meron po siyang schedule for thyroid surgery sa UERM this coming October 28. O Diyos, ngayon pa lamang ihanda mo ng kanyang buhay at umasa, magtiwala at manampalataya. Hawak mo ang kanyang buhay at wala siyang dapat pag-alala. At umaasa kami sa isang successful operation. I-bless mo, Diyos, ang buhay ng doktor, yung mga nurses, yung lahat ng mga staff na mag-a-assist dito upang yung katagumpayan ng surgery, O Diyos, ay magkaroon po ng katuparan. Salamat sa lahat ng mga financial provision po ninyo. Naniniwala kami na nanampalataya, itatawid mula sa kailang pangailangan sa mga pagkakataong ito. At nagkakaisa po ang aming pananampalataya na mangyari ang iyong dakilang kalooban sa buhay po ng aming kapatid. Sapagkat ipinaranas mo na, O Diyos, ang kagalingan ng kanyang physical, patuloy kaming umaangkin ng maganda at mabilis, maagang kagalingan at successful operation ang mangyayari kay Sister Marilyn Mangalus. Ganon din po, O Diyos, kay Brother Manny Martin. Salamat, O Diyos, sa patuloy na pagliit ng kanyang polyps. At salamat sa mga medisina na kanyang iniinom. Magkaroon siya ng magandang paghinga upang manatili ang kanyang buhay normal sa magitan ng iyong biyaya. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig at umaasa kami, O Diyos, na ang iyong kapangyarihan ang siyang tunay na sasama sa kanya at maniwala kami at manampalataya na mangyayari ang mabilis na kagalingan ng kanyang polyp sa magitan ng mga gamot na kanyang iniinom, Panginoon. Ganon din, O Diyos, sa iyong family, iyong kapatid ni Sister Divine Liwag, Panginoon, si Indang Chabing na kung saan ay umuwi na po sa inyo. Dalangin namin, O Diyos, ang iyong comfort, maging kay Brami at ang kanyang pamilya at ang buong pamilya ni Indang Chabing na kung saan, O Diyos, ang iyong kapayapaan ang ilagay mo po sa kailang puso. Alam namin, O Diyos, dinugtungan mo pa ang kanyang buhay upang maranasan, makita pa rin siya ng kanyang mga anak at apo na nakasama ng mga ilang ng mahabang panahon. Salamat po, O Diyos, sa comfort, yung peace of mind, peace of heart, na matanggap ang lahat ng pangyayari sapagkat alam namin may mga kani-kanyang panukat ang buhay ng tao at ang pinakamahalaga, O Diyos, ngayon ay wala na siyang nararamdaman na sakit. Ngayon ay nandyan na po sa inyong piling at naniniwala kami na ng palataya ng iyong katawan panlupa na lamang ang kanilang nakikita doon. Subalit, O Diyos, ang kanyang soul and spirit ay pumunta na sa inyo, kapiling ninyo na wala ng sakit, walang karamdaman, walang pagluha. Bagkus, O Diyos, kagalakan ang kanyang nararanasan sa mga panahon na ito. Salamat po, O Diyos, sa iyong patnubay at gabay sa buong pamilyang ito. Ganon din, O Diyos, kay Carmel Sunga. Patuloy po namin dinideclare ang kanyang lubusan at tuloy ang kompletong kagalingan ng kanyang stress na kanyang naranasan. Salamat, O Diyos, sapagkat alam namin muling babalik ang normal na kalusugan at kalakasan, pag-iisip ng aming kapatid na ito. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na patnubay at gabay ng kanyang mga magulang at kanyang mga tito at tita, Panginoon. O Diyos, dumadako kami upang itaas ang panalangin ng mga simbahan ng Christ Ambassador, yung Mother, yung Gapan, yung BPC, maging yung upcoming outreaches, California, sa Guam at saka Bangbang at Saudi Arabia. Salamat, O Diyos, sa mga simbahang ipinapanalangin po namin ito. Naniniwala kami at nananampalataya. I-bless mo ang mga existing at yung mga upcoming pa, Panginoon. At yung mga leaders na siyang tatayo dito, bibigyan mo sila ng karunungan at kaalaman, yung design ng puso na magpagamit. Maging dito sa mga existing, salamat sa pinag-isang puso at diwa, itaguyod po namin ang iyong gawain. Lumawak pa ito, O Diyos, sa ilalim po ng iyong biyaya, mangyayari ang lahat ng ito, Panginoon. Continue to bless everyone at ang lahat ng mga nagsisidalo. Maramdaman nila sila'y kabilang sa mga simbahang ito, maging matapat sila sa pagtulong at pagsuporta upang manatili ang mga simbahang ito. Ganon din, O Diyos, yung mga ministry partners po namin, locally and internationally, salamat sa mga buhay nila. Hindi man namin sila banggitin, subalit kilala po niyo silang lahat. Kahit umaasa kami na hindi po sila magbabago, bagkus magpapatuloy sila, tumutulong, sumusuporta sa iyong ministeryo at nagdideklara ko ng biyaya at pagpapala sa lahat ng buhay ng mga kapatid na matapat na tumutulong finansyal sa iyong gawain. Yung kailang trabaho, yung kailang pinagkakitaan ay patuloy pang mag-multiply upang lalo pa silang makatulong at makasuporta sa iyong gawain. Ganon din, O Diyos, ay dinadalangin po namin ang kalagayan ng Pilipinas. Alam namin unti-unti na pong napupuksa, napapawi itong virus
itong COVID na dumating, dinideklara po namin, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, lubusan at tuluyan na rin pong mapawi ito at bumalik sa normal na pamumuhay ang lahat ng tao sa buong Pilipinas. Particularly sa Candaba, salamat sa buhay ng aming Mayor Rene Maglangke, na kung saan ay talagang ang nais niya, ang lahat ng mamamayan ng Candabeño ay mabaksin upang sa ganun ay mapayapa at maging normal ang pamumuhay dito. I-restore po ang lahat ng mga hanap buhay, negosyo at ang mga proyekto na kanyang ginagawa. Ito ay maipagpatuloy, Panginoon, hanggang sa mga susunod pang mga taon, Panginoon. Salamat po sa iyong kabutihan at pag-iingat, patnubay kay Mayor Rene Maglangke at ang kanyang mga kasama, Vice Mayor at mga councilors, Panginoon. At saka yung mga medical team na katulong niya, Panginoon, upang mapabaksin ang lahat ng mga tao sa Candaba. Ganun din, O Diyos, ang dalangin po namin, ang eleksyon sa darating na May 22, ngayon pa lamang ay alam namin, sari-saring paninira ang bawat isa, kabi-kabila. Subalit naniniwala kami at itinataas po namin yung tamang leader na inyo pong tatayo, ang Presidente, Vice President, yung mga senators, congressmen, Governor, Vice Governor, Mayor, Vice Mayor, mga councilors, at lahat ng mga iboboto sa darating na May election, Panginoon. Umaasa kami na tunay na sino man ang iluluklok nila, we will respect them sapagkat kayo ang siyang magtatalaga kapag loobin mo na kung sino man ang iuupo ng mga leader. Alam namin, O Diyos, meron kang dahilan kung bakit sila ang mga iuupo ninyo. Kaya maluwag sa aming puso kung sino man ang iuupo ninyo ay ipanalangin na lamang po namin upang lalo pang magkaroon magandang buhay ang mga Pilipino, manumbalik ang dating negosyo, maraming trabaho, maraming kumpanyang mabubuksan at yung kahirapan ay mapuksan na, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa bansang Pilipinas na inyo pong minamahal. O Diyos, sa kabuuan, sineselyuhan po namin ang mga panalangin na ito at naniniwala kami ang lahat na ito ay nakarating sa iyong banal na trono. At aasa, magtitiwala at mananampalataya na lang kami na sa tamang panahon, tanggapin po namin ang lahat ng mga kasagutan na ito. Kaya tanggapin mo aming taus-pusong papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, itong aming dalangin. Amen. Praise the Lord. So, hindi ko na po maisa-shoutout out lahat sapagkat 7:42 na sa aking iPad. So, the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all. Dahil kay Jesus, kayong lahat ay sukdulang pinagpala, lubhang itinangi at taimtim na minamahal ng Diyos. God bless you all.